Ang nagpadala sa akin ay ang aking mga magulang. Ang mga nagpadala sa akin sa paaralan ay aking mga magulang. People who brought me here to the high school, I guess, were my parents. I appreciate them for giving me the opportunity to go here. Pero hindi ko kaagad napansin kung gaano kalaking pribilehiyo na mag-aaral sa mataas na paaralan. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila. Maraming dahilan para magtrabaho mabuti ang isang anak. Makabawi sa hirap ng pagpapaaral, para malaman nila kung ano yung potential nila. Pero isang aspeto lang yun. Kung mag-aaral ka talaga mabuti, maaaring isa yun sa dahilan, pero hindi lang yun ang dahilan. Aral ka dahil gusto mo. Gusto mong matuto, gusto mong may mangyari sa buhay mo, gusto mong pakita sa sarili mo na kaya mo to. Dahil mahal mo magulang mo. Mahal mo, may respeto ka sa kanila, mahal mo sarili mo, you owe it to yourself to work. Ako tuwing klase, parati ako natutulog. Hindi ako nakikinig pag minsan. Minsan, pagod ako. Tulog talaga ako, kinakailangan ko talaga matulog. I usually sleep. I like to sleep a lot in class. Parati ako natutulog sa klase. Hindi ako natutulog, kumakain ako. Natutulog ako sa klase kasi buong araw natutulog lang talaga ako. Minsan, gumagamit ako ng telepono, nagka-clash of clans ako. Talking to a friend to like my seatmates. Talking a lot during class. Throwing pieces of paper at my classmates' heads. I cram a lot, obviously, and I sleep sometimes. So Cramming, I guess. Alam mo dito ng mga magulang ko? Siyempre hindi, kasi mali yung ginagawa ko. Hindi alam ng mga parents na yung mga ginagawa ko sa klase. Sometimes, but most of the time. Hindi na kailangan malaman. I don't think they know how often I do it. Nakakonsensya ka ba na ginagawa mo mga bagay na ito? Oo naman. Pero mahirap talaga baguhin ang mga ganitong habits. Kung ang teacher mo ay boring o kaya kung sobrang boring ang lesson. Na-guilty ako dahil hindi alam ng mga magulang ko yung ginagawa ko. Tsaka sayang yung perang binabayad nila para ipaaral. I feel bad kaso nakakapag-aaral pa rin naman ako. So, Hindi naman masyado kasi kung yung ginagawa ko medyo kailangan ko talaga. No, honestly, sometimes no. I feel happy that I had fun, but I guess it's also bad. Hindi ako guro dito, hindi ko mapapag-aaral ang anak ko dito dahil napakamahal ng tuition. Bayad sa tuition, libro, gamit, pero it's worth it naman. Ang inspiration ko ay ang aking mga magulang sapagkat nakikita ko na nagsisipag sila upang mapadala ko ito sa mataas na paaralan. At bilang utang loob na lang o kaya parang yun na lang yung aking regalo sa kanila ay ipakita na hindi nasasayang kanilang mga binibigay na opportunity sa akin katulad ng pagpapaaral dito sa mataas na paaralan. Siyempre, una-una, pamilya. Kasi sila yung nagpadala sa akin sa paaralan, tsaka sila talaga yung inspirasyon ko sa pang-araw-araw. Masaya ako sapagkat mataas yung mga nakukuha kong grado. Kasi nakikita ko na lahat ng hirap ko ay may napupuntahan. Matataas naman yung mga gradong nakuha ko nung nasa mataas na paaralan. Basta ginawa ko yung dapat, ginawa ko yung makakaya ko. Tsaka hindi, alam ko sa sarili ko na hindi ko lang binasta-basta o sinawalang bahala yung mga gawain. Kahit ano yung grado, ayos na yun. I'm a consistent honors student. Lowest I think I got ever was 3rd honors. But more or less, consistent 3rd or 2nd for the past 4 years. Masaya yung mga magulang ko sapagkat nakikita nila na may napupuntahan yung aking mga paghihirap, lalo na pag nag-aaral ako sa bahay. Pati masaya din sila sapagkat alam nila na ang pagpapaaral nila sa akin dito ay hindi nasasayang. Tutuwa naman sila sa naging katayuan ko at sa mga gradong nakuha ko nung nasa paaralan ako. I'm pretty sure that my parents are satisfied with my grades. Even if I fail the subject or something, or kahit mababang honors lang. Kasi hindi lang naman basehan ang grades sa pagmamahal nila para sa akin.
inaayos at hindi nag-aaral ng mabuti ang anak ko, ako'y nalulungkot. Hinayang din ako. Kasi nga sabi ko nga kanina na ito yung panahon na hinuhubog ang isang batang katulad mo. Kapag mababang grado niya, honest to God, hindi ako nagagalit. Nagagalit lang ako kapag alam kong masyado siya naglalaro ng internet, tapos alam ko na yun, nagagalit ako. Pero kadalasan, ang unang bakit nangyari, at kakausapin ko siya. Kapag mababa yung grado na kukuha, malungkot din, pero pagkasikapan kong taasan ulit yung mga sumusunod na pagsusulit para makabago. Kapag hindi ganun kataas ang aking nakuha, basta nagawa ko yung dapat kong gawin. Sa palagi ko naman, hindi yon magiging dahilan para naman sumama yung loob ko. Kasi alam ko naman sa akin, nagawa ko yung dapat kong gawin. May pagkakataon na palagi ko nagkulang yung pagsisikap ko, doon siguro may panghihinayang o sana may nagawa akong mas mabuti pa. Parati lang nilang sinasabi na just do your best, just do what you can, and regardless of the result, kung ano man yung maging kinahinat na resulta ng pagsusumikap mo, ayos na kami doon. Anak ka pa rin namin. Well, whenever I get low grades, I'd always feel bad. I kick myself a lot. Minsan, nagagalit talaga ako pag mababa ang grades ko. Pero after that, I try to forget it and I try to move on and I try to improve myself to get even better grades. When I got third honors, my parents were really mad. They knew naman I could do better. But they didn't necessarily get mad because third honors is a pretty big achievement if you ask. Pero sa huli naman, kung papansinin ninyo, hindi naman talaga ganun kahalaga yun. Kapag pinalikan mo yung mga karanasan mo sa high school, hindi mo naman naaalalahanin yung mga grado mo. Hindi mo naman naaalalahanin kung naka-A ka ba o naka-B ka ba dito sa asignaturang to. Mas naaalala mo yung mga pagkakaibigan, yung mga leksyon o mga turo na pinamahagi sa inyo ng inyong mga guro na palagi ko lampas o labas dun sa formal na mga akademikong gawain. I guess one of the biggest things that I can show gratitude to my parents is to share what I've learned here in the Ateneo to others. Not just what I've learned in the academic side, but also in the formative side, like being a man for others. I think that's the more important thing, rather than being able to tell how many provinces there are in the Philippines or being able to solve a math equation. I think they'd be more proud of me reaching out to those less fortunate than us. Hindi sukatan ang grado. Basta, sabi ko nga, magawa ko lang yung sa abot ng makakaya ko. Kung mahigitan ko man yun, labis na yun, bonus na yun, di ba? Pero sa akin, at sabi din naman ng mga magulang ko sa akin, basta gawin ko lang yung pinaka makakaya ko. At matutuwa na sila doon. Kasi hindi mo naman pwedeng pilitin kung hindi talaga kaya. Ang ko na galingan ng anak ko sa paaralan. Kailangan niya ito para matuto siya. Yung para sa sarili niyang kapakanan. Ito yung panahon na kailangan niya matuto ng maraming bagay. At lahat ng ito, kailangan niya para maging isang ganap na tao, na individual, para din sa kanyang pag-unlad. At higit sa lahat, para makatulong sa iba. Maraming salamat kasi pinadala niyo ako sa Ateneo. At sa akin, naging inspirasyon ko kayo sa lahat ng aking ginagawa at patuloy ko pang gagawin. One thing I really want to tell them is one big thank you to you, Mom and Dad. And sorry if you were ever disappointed in me. Sorry if I let you down. I'm sure you know that I'm always doing my best to. I'd like to tell him I'm very proud that he is able to maintain whatever grade that he gets. I told him, I've always assured him, honors are just they're just incentives. What matters is he works hard. He will never ever disappoint me. I will always be proud of him. I just hope that he doesn't disappoint himself and regret saying that I didn't do enough. But the way he's been doing, I know he's doing enough and I'll be proud of him whatever he does. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa.